Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lamang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Jixi Cantara. Ito, napaka-importante nitong tanong na to. Ang sabi niya, Sir, patapik naman ng out of battery detonation. Maraming hindi nakakaalam niyan. Thank you. More power sa channel mo, sir. Okay. Ano ba yung OOB? O out of battery. Okay, ang tawag dyan. Out of battery detonation. Okay. So, bakang alam ng iba dyan ay yung battery ng ng mga sasakyan. Bakit may tinatawag na battery yung mga baril? Okay, okay. So, pasasalamatan lang muna natin yung ating mga viewers na nag-share ng ating mga videos dahil kayo ay nakatulong para dumami ang ating mga subscribers. Umabot na tayo sa 46,700 plus na mga subscribers. At maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa ating revenues dahil ang ating YouTube channel ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries na 6 na mga estudyante na mga anak ng mga single parent. At kaya tayo ay gumagawa ng YouTube channel para masuportahan natin sila. Ang kita nito ay para sa kanila. At lalo tigit maraming salamat do sa mga nagpadala din dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan. Yan po ay tresurera ko, aking anak. Na yan po ang tumatanggap ng inyong mga tulong para maipabot sa ating mga beneficiaries. Huwag po ninyong tawagan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. At tawagan ninyo o mag-message kayo kung kayo ay may paabot na tulong para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel. Kagaya ni Aljon Dating at ni Jubit Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit maraming salamat kay Sir Noli Peace America ng Virginia, USA sa pagpapadala naman sa ating premiere videos. Malaki na, sir, ang naitulong mo sa ating mga bata. At pagpalain kayo ng ating Panginoon para bigyan kayo ng maraming pagpapala para marami pa kayong matulungan. Okay, punta na tayo dito sa katanungan. Ano ba yung out of battery detonation? Okay, ito yung pumuputok yung mga firearms ng hindi nakapuli home ang slide. O sa mga rifle naman ay yung hindi nakasalpak pa yung bolt o hindi pa yung bolt. Kumbaga yung balay unsupported pa. Ang pag sinabing yung balay unsupported pa, hindi pa yan nakasalpak ng maayos. Kumbaga naka-atras pa yan, pumutok na. Ngayon, itong bandang labas ay pag pumutok yan ng ganyan ng posisyon, hindi nakasuporta walang suporta itong bandang puwit ng bala, yan ay sasabog. Okay, ano ang mga nagiging pangyayari dyan pag yan ay sumabog? Masisira ang inyong receiver. Usually, receiver na sisira dyan. At pati yung mga magazine ninyo, dahil yung mga magazine yan, okay, yung mga magazine yan ay nandito, so pwedeng maapektuhan pa yung mga bala na kasunod. At pwede pa rin pumutok yun pagka grabe ang pagkano. So, sabog talaga ang baril ninyo dyan. At anong mangyayari? Delikado ang inyong kamay, delikado pa ang inyong mga mata. So, ang nangyayari kasi dyan, yung mga hindi masisipag maglinis ng ng mga baril. Pag sobrang dumi na yung baril ninyo diyan at hindi na at nahihirapan ng sumalpak. Pagka yung nagmamalpak yun ang baril ninyo, halimbawa, hindi na sumasalpak yung mga bala ninyo diyan at yan ay madumi na, posibleng pumutok na yan diyan. Posible. Yan ay posible na pumutok yan diyan. Lalo tigit sa mga chamber ng mga rifle. Ang mga rifle ay napakalalo yung mga ER. Napaka delikado yan.
Pag yan ang ang nangyari yan dyan. So, ang isa pa, pagka nag-squib, minsan pag squib lang, halos walang putok. Hindi kayo mapapakinggan. Dahil mahinang-mahina lang yung, lalo ko yung naka-airmap. Pagka yung head ay nandito lang, pwede ring mangyari yan. May nakabara doon, sa banda doon, na head. Yan ay hindi sasalpak na mabuti, tapos pumutok yan. Yan ay pwedeng mangyari yung tinatawag natin na out of battery detonation. So, puputok ba? Yan ay delikado, lalo na sa mga kagaya nitong striker. Puputok ba kung ang slide ay nakaganyan? Yan, nakaganyan. Ibig sabihin, slide hindi naka-home. Tingnan natin ito ha. Kaya napakadelikado yan. Ito yung kanyang striker. Ito yung striker niya. Kita ninyo, no? Ngayon, i-atras natin ng kaunting slide. Yan, naka-atras ng kaunting slide. Ngayon ay accident, hindi naka-home na mabuti. Nakalabit ngayon. Yun, no? Pumalo. Pumalo yung So, delikado yun. Pagka pumutok yun ng nakaganyan. Yan ang delikado. Ang isa pa niyan, ay i-check ninyo yung mga locking system ng inyong mga nito. Kung naglalak ba, kasi yan, naglalak naman yan eh. Ayan o. Kaya yung mga ganito, nangyayari yan sa mga fixed barrel. Pag mga fixed barrel ang inyong mga barrel, mas delikado yan. Kasi itong mga ganito, may locking ito eh. Pag naka-atras yan, ito ay bumababa itong kanyang, bumababa ng konti yan. Yan ang kagandahan ng mga pistol na may locking system ang kanyang barrel. Bumababa ang kanyang barrel. So pag nakababa ang barrel niyan, maaring hindi tumama yung firing pin niya sa kanyang primer. Okay? Pero sa mga 22 Magnum at saka 22 ay delikado lalo yan. Lalo't maninipis ang cartridge niyang mga yan. So yan. Yan ang isa pa dyan. Pero huwag kayong kakakampante. Pwede rin pumutok yan. Hindi natin alam ang aksidente. So ayan ang mga sinasabi ko sa inyo. Sa mga kaya yung 1911, mapapansin niyo na pagka i-atras ninyong kaunti na ganyan, yung kanyang disconnector, kasi yung disconnector niya ay may tinatama ang kanal yon. Yung disconnector niya, pagka umatras ng kaunti, hindi tatama dun sa kanal. So yung disconnector niya hindi aangat. Pansinin niyo yung mga mga 1911. Wala ko ditong 1911. Kaya pag naka-atras, inatras mo ng kaunti yun, hindi mo makakaandi hindi papalo ang hammer, hindi magdi-disconnect yung kanyang share. Hindi ka mukha ng mga ganito, ito. Testingin natin ito kung papalo. Ito, i-atras natin ng kaunti. I-atras natin ng kaunti, tingnan natin kung papalo yan. Naka-atras ng kaunti ang atras natin ng kaunti lang. Para tingnan natin. Okay. Tingnan muna natin kung may bala. Okay, walang bala. Yan. Atras natin ng kaunti yan. Pumapalo. Pumapalo. So, hindi din natin alam kung puputok ba o hindi. Hindi ko sinasabing puputok, hindi ko sinabing hindi puputok. Pero pumapalo. Ang 1911, pag inatras mo ng kaunti, hindi magdi-disconnect yan. Yan ang kagandahan ng gawa ni, design ni John Moses. Ito, pumapalo to eh. Pumapalo. Atras. So, yan. Yan ang mga pwede. Sinasabi ko lang na mga pwedeng mangyari. Hindi ko naman sinasabing mangyari. Dahil yan ay nangyayari naman yan once in a million o once in a blue moon yan eh. Hindi naman lahat. Pero nangyayari yan. Yung mga out of battery detonation na yan. So, ang mapapayo ko dyan, masipag tayong maglinis ng ating mga baril. Huwag tayong tatamad-tamad. Kung tamad tayong maglinis sa ating bahay, yung baril ay ibahin natin dahil nakakamatayan. Yung dumi ng bahay, hindi man nakakamatayan. Pero yung dumi ng baril, makakamatayan. Yan ang masasabi ko sa inyo. Yung nagsasabi dyan na kung siya ay maglinis ng baril ay 500 bala,
mas maganda na yung nag-iingat kaysa sa hindi nag-iingat, ano. Kasi nga, baril yan eh. Once na mag-malfunction ang hindi maganda yan, buti kung malfunction yan, yung mga hindi pumuputok, ay kung malfunction yan ay kagaya yan, napakadaming malfunction ng mga baril. Kung isa-isahin natin, abutin tayo dito ng siyam-siyam. Okay, yan ang mga ano niyan. O, tina, basahin na natin dito yung mga ano. Ito yung ano ng Google ha, yung mga hindi naniniwala sa Google. Meron din naniniwala sa Google eh. Binasa ko na nga yung batas ng pag wala kang permit to carry sa outside residence may illegal position ka eh. Binasa ko na nga sa dito eh, ayaw pa rin maniwala eh. Hindi ko naman alam kung hindi ko naman sakop kung hindi kayo naniniwala dito. Okay, ang sabi dito, out of battery detonation in a firearms occurs. Ito ay nangyayari when the bolt or breech is not fully closed or locked. Yan ang hindi fully closed or locked. Yan ang nangyayari. Yan yung sa mga mga bolt. And the cartridge is not fully supported by the chamber. O, napaliwanag ko na kanina. Yet the firing mechanism ignites. Pero nag-ignites pa rin yung firing mechanism. Kagaya ng striker, kagaya ng hammer. Yan ang mga firing mechanism. Hammer, firing pin. Yan. This result is an uncontrolled explosion. Or kaboom, yan, uncontrolled explosion that can cause damage to the firearms and potentially injures the shooter. Okay, the firearms at injures ng shooter. How it happens? Bakit ito nangyari? Incomplete chambering, yun, yung incomplete chambering, hindi masyadong nakasalpak yung bala. Incomplete chambering. A primer, sabi ay improper seated primers, a primer that is fully seated cartridge that can prevent bolt action from locking properly. Ayan yung mga bolt from locking properly. Improper, ito pang isa, improper seated primer. Titingnan din ninyo yung mga baril, yung mga bala ninyo, baka kumbaga hindi nakalapat na itong primer, delikado yan. Kasi once na mauntog ito, primer yan, itong pinaka-sensitive sa bala, kumbaga ito ang talaga nagbibigay ng apoy, kaya nga primer Kung hindi kung yan ay nakalutang ng konti yung primer, ayan ay wag na ninyong gamitin. Titingnan ninyo kung hindi nakapantayan dito. So yan, ang isa pa, improper seated primer. A primer is not fully seated in the cartridge case can prevent the bolt from locking properly. So, yan, hindi maglalak ng properly yung bolt kasi nga ito ay naka-putrod. Okay, nakalabas ng konti. At isa pa, bolt speed malfunction. Pag nag-malfunction yung bolt speed, sa mga AR, ang karamihan nito. Kaya may mga sumasabog talaga na may mga na ako niyan, may mga karanasan ako niyan, kahit dito. At may mga nagawa na ako niyan na sumabog talaga, yung bolt niya sabog. Dito tatandaan ko may isa. Okay. So, bolt speed malfunction, too fast bolt. Masyadong mabilis yung bolt, malformed bolt, o yung mga na-deform na bolt na, or malfunction in the cycling mechanism can cause the bolt to hit the primer before it's fully locked. May nangyayari talaga niyan. Bago pa mag-lock yung kasi ang mga bolt may locking yan naglalak yan, kaya makikita ninyo yung mga bolt ng AR, may parang gear sa dulo ng bolt, yun ay naglalak yun, umiikot yun, naglalak. Hindi pa siya hindi pa siya nakaikot na gano'n, hindi pa nakalak, pumutok na. Yun ang nagiging problema. So, ang consequences naman nito ay cause rupture, the lack of proper support for the cartridge cause it to rupture under pressure leading to dangerous explosion. So, ayan,
sasabog itong magra-rupture itong cartridge niya, sa lakas ng pressure ay malakas ang explosion nito, lalo na kung nadamay pa yung mga bala na kasunod niya dito. May nangyari niyan, yung pati yung nanditong bala, kaya may nangyayari niyan, pati magazine laglag. May nakikita ko niyan, pati magazine laglag. At yung mga may nag-message pa sa akin yan, sabog ang kanyang receiver, striker yun. Hindi ko na sabihin ko anong brand, striker. Sabog yung kanyang buti hindi ganong na-damage yung kanyang kamay. Delikado rin niya sa mata. Siyempre, yung mga fragment niya na mga debris niya na tumalsik sa mata. Pwede kahit kayo naka-eyeglasses, pag malakas talaga at medyo malaking tumama dyan, delikado. Kaya talagang required, hindi kami nagpapaputok kahit pa makulit yung shooter. Kung ayaw mo magsuot ng eye protection, huwag kang pumutok. I-refund mo yung iyong binayad. Hindi kami kasi once na may aksidente, ay mananagot tayo dyan. So yan, ang mga ang consequences niya na ang mga pwedeng mangyari diyan ay case ruptured, yun yung basag ang case. The lack of proper support of the cartridge causes to rupture under pressure leading to dangerous explosion. Yan. Firearms damage, sira ang iyong firearms. The force from the detonation can damage the receiver, magazine. Tingnan mo, receiver, magazine, and other parts of the firearms. Ayan. Baka hindi na ma-repair yung firearms ninyo. Buti kung firearms lang, yung kamay ninyo, mahirap ma-repair yan. Baka maputol yung inyong trigger finger. Wala na kayo ngayon. Ito na ngayon ang trigger finger ninyo. Dirty finger na. Okay. So, yan? Delikado. Injury, yan yung mga tinatawag na injury to the shooter. The resulting uncontrolled explosion and debris can cause serious injury. Pwedeng maging serious ang injury natin yan. When it's more common, ito ay naging common sa mga AR platform firearms, especially yung mga at doon din sa mga 9mm. Yan ang nakalagay dito. Some design, particularly 9mm blowback. Mga blowback AR are more prone to OOB detonation. Yan, ang AR, ang mga AR ay prone sa mga out of battery detonation. Yan ang mga diyan. Ito mga malfunctioning firearms. Any situation where the firearm cycling or lacking mechanism compromise can lead to type of failure. Pag na-compromise ang lacking mechanism, binabanggit ko sa inyo kanina, ito ang may lacking block ito sa loob. Kaya hindi umatras ang hindi lumulubog ang lacking mechanism nito nasa loob. Ito naman, ang lacking mechanism nito, andi dito, ito sa ibabaw. Kaya yan, lumulubog yung kanyang parang mga 1911, lumulubog yung dyan, nagpapalubog sa 1911, kaya meron niyang barrel link, yun. Nagsusing yung barrel link niyan. So, ayan ang mga niyan. At ito yung sinasabi ko kanina, improper maintenance. Yan, yung mga masisipag maglinis. A lack of regular inspection. Kinakailangan ninyo in-inspection yan. Linis, inspection, and maintenance can allow a small issue to develop into dangerous condition. Yan. Okay, patamad-tamad pagdating sa baril. Tamad na kayo maglinis. Yung sasakyan ninyo, wag na ninyong linisan. Pero yung baril ninyo, linisan ninyo. What to do if you experience it? Ano ang gagawin ninyo pag na-experience ito? Stop shooting agad. Baka yan
Baka yan ay malaki na ang pagka nakaramdam kayo na iba na yung putok, mararamdaman ninyo. Baka naman kasi nag-eject pa rin. Ha? Iba na yung putok, mararamdaman ninyo yan eh. Parang malakas na at nayanig ka na. Stop shooting. Huwag mo na ipagpatuloy. Kahit ka pa nasa kompetisyon, magpatalo ka na sa isang stage. Baka mas lumala pa. Stop shooting immediately. Stop shooting and do not attempt to fire again. Huwag na kagad yung inspection ka kagad yan. Sabi dito, inspect the firearms. Okay. Manghi ka na lang ng reshoot. Kung abigyan ka ng RO. Oh. Have your firearms inspected by a qualified gunsmith. Ayan, qualified gunsmith. Okay. Check the case. A bulged or ruptured case is a clear indication of a near ruptured or full-blown detonation. Okay, kaya pag yung inyong mga baril, ang napapansin ninyo sa mga basyo ay nabubuntis, ay wag na kayong paltanan ninyo ng baril yan. Wag na nyo intento sumabog pa yan. Yan ang masasabi ko sa inyo. So yan, at sana naunawaan natin kung anong ibig sabihin ng hindi ko na paulit-ulitin, baka sabihin naman sirang plaka tayo. Okay, at excuse me. Punta naman tayo sa community spotlight natin. Shout out kay Unico Iho, meron kang 100 plus na engagement. Shout out kay Eddie Garcia, meron kang 3 engagement. Shout out kay Karim Sapayani, meron kang 36 engagement. Shout out kay Boy Cortez, meron kang 1 engagement. At shout out kay Lorenzo Lindres, meron kang 61 engagement. Shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burger dyan sa dati kong Carding Machine Shop. Carding Isan Machine Shop. Meron na dyang bagong Papa Burgers. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much.